kung saan ang pagpapala ng Diyos sa Israel kahit na gustong sumbain sila ng propeta Balaam. So itong pangyayaring ito na kung saan, mababasa yan kasi kung meron kayong time, basahin nyo sa Numbers chapter 22, Numbers chapter 22, chapter 23, at saka chapter 24. Kasi maintindihan nyo lang yung gusto kong sabihin sa inyo pag nabasa nyo yung mga chapter na yun. Pero isa-summarize na lang natin para doon sa mga hindi makakabasa. Ito'y tumutukoy doon sa pangyayari ng yung bansang Israel ay naglalakbay patungong promised land. Bibigyan lang natin ng brief summary para maintindihan natin yung pinanggagalingan nito. Kasi pag hindi natin naintindihan yung pinanggagalingan nito, parang nonsense. Hindi man nonsense, parang ganun lang. Maliit lang yung ating pangunawa. Pero kapag naintindihan mo may mga meaning yun, doon mo marirealize, kaya pala pinagbabawal. Sige, sikapin nating isummarize. So, nung humantong sila doon sa kasi alam nung Moabita na yung mga pinagdadaanan ng bansang Israel, natatalo nila. So, dahil malapit na sa kanilang dumaan yung mga Israelita, natakot sila. Kasi, sabi nung mga namumuno doon, kung babasahin nyo bilang chapter 22, naku, lilipulin nila yung ating bayan na parang baka na nanginginain ng sariwang damo. Ano nyo po itong, nagkaroon sa akin ng higit na pagkaunawa. Kasi nung sa probinsya namin, nung bata pa ako, meron kaming baka. Alaga nung tatay ko. Yung tatay ko kasi, ang pinangalan nyo dun sa baka namin, Bilma. Medyo sisegue muna tayo. Siguro padang ni Bilma, Bilmanian siya kay Bilma pinangalan niya. Ngayon, yung tatay, kami yung pinagpapastol niya. So, bumili ang tatay ko ng pagkahaba-habang lubid para yun yung gagamitin namin para kapag isinuga namin o parang pinastol namin yung baka, hindi siya kung saan-saan manginginain. So, itatali namin dun sa isang madamong lugar, tapos pagkahapon na babalikan namin para painumin ng tubig at saka iuwi sa bahay namin. Pero may mga pagkakataon, kapag naputol yung lubid, hindi mo na alam kung saan napunta. That time, meron din kami mga pananim ng mga gulayan, mga okra, mga sitaw. At kapag napunta doon yung baka, talagang simot yung yung taniman. Imagine mo yung yari ka. Talagang simot as in. Kasi ganun kalakas kumain yung baka. Siyempre, pipiliin yung masustansya at masasarap. Ayaw niya yung damo, walang lasa yun. Naintindihan po ba? Talagang simot. Ang ibig ko lang i-drive dito, ganon yung takot mga Moabita at saka Amonita doon sa Israel. Kasi alam nila, lilipulin sila ng Israel kung hindi sila makikipag-cooperate. Kasi talagang dipul sila kung halimbawa hadlangan nila ang Israel na dumaan doon sa promised land. Basahin niyo yung numbers, yung history. So, ganon talagang ubos. Sabi ng mga Amonita at Moabita, doon sa hari nila, naku, pag hindi natin nagawan to ng paraan, yari tayo, ubos tayo, lipol tayo. So, ang sabi ng hari, sige, may naisip na akong paraan. Upahan natin yung propeta para sila ay sumpain. Naging defensive sila. Di ba? Kasi, sabi nga, kaawaan mo yung mga Israelita, takot siya. Tapos, sa takot nila, nag-isip sila ng hindi maganda para doon sa bayan ng Diyos. Nasusundan. So, sabi niya, doon sa mga alalay niya, so pumunta ka doon sa propetang si Balaam. Sabihin mo doon, merong isang grupo ng sambahayan na dumating dito sa lugar natin na inuubos yung mga nadadaanan niyang mga bayan, mga lahi. Magpunta ka agad dito para sila ay sumpain. Pagkatapos, bibigyan ka ng maraming reward, gantimpala. Sabi ng chapter 22, pagkat alam kong sinuswerte ang pagpapalain mo at minamalas naman ang sinumang sumpain mo. Yun yung sabi niya doon sa propeta. So to make the long story short, nagpadalang haring Balak ng mga sugo doon sa propeta Balaam para siya ay sumpain. So pagdating doon, sabi ng propeta doon sa mga inutusan, o sige, dito muna kayo matulog at sasangguni ako sa Diyos kung ano ang mangyayari. So, doon niya pinatulog yung mga tauhan ni Haring Balak. So, sabi ng Diyos doon kay Balaam, o sino yung mga taong nandiyan sa bahay mo? Kasi nakikipag-usap pa ang Diyos that time. So, huwag natin kakalimutan. So, sabi naman ni
Balaam, propeta Balaam, ay, mga sugo po yan ng hari kasi kasi di rin naman aware si Balaam nun, di ba? Kasi meron mga sambahayan na galing sa Ehipto na ipinapasumpa niya. Kasi lahat ng madaanan ng mga sambahayang yan, nililipol. Sabi naman ng Diyos kay Balaam, sabi niya kasi baka sa ganung paraan, maitaboy ni Haring Balak yung mga Israelita. Kasi pag nasumpa nga naman, baka magkanda malas. So, hindi na sila tutuloy doon sa kanilang pupuntahan. Siguro, iiwas. Parang naintindihan niya yung senaryo. So, yun ang ang sabi ni Balaam sa Diyos, yun yung naging katwira. Kasi tinatanong sa Diyos, sino yung mga taong nasa bahay mo? So yun, so sabi niya, sabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong yan. Kasi hindi mo dapat sumpain ng mga taong tinutukoy niya sapagkat pinagpapala ko sila. So sabi ng Diyos, hindi mo po pwedeng sumpain yan kasi protektado ko yan. Mga bata ko yan eh. Di ba alam niyo pag may hawak sa iyo na yung kapag may-ari ng kumpanya, ikaw ay bata niya, hoy, hindi mo po pwedeng galawin yan, tao ko yan. Di ba? Parang ganon. Sabi ng Diyos sa propeta, hoy, hindi mo po pwedeng sumpain yung mga yan, mga anak ko yan. Di ba? So parang ganon. So kinabukasan, sabi ng propeta doon sa mga sugo ni Balak, Haring Balak kay Balaam, magsiuwi na kayo. Hindi ako sasama kasi hindi po pwede yung request nyo. Di balik sila sa Haring Balak kasi kung babasahin natin, mapakahaba eh. Sabi naman ng hari, nako, teka lang, parang kulang yung ating lagay. Parang kulang yung ating padulas. O sige, pinasama niya pa yung sabi nga rito, pinasama niya yung mas mga matataas na katungkulan na doon sa kanyang palasyo. Tapos, dinagdagan niya yung offer. Sabi niya, so nagsugo uli ng hari na mas kagalang-galang ng mga pinuno kay Propeta Balaam para matuloy lamang ang sumpaan. Siyempre, kung ikaw yung hari, hindi ka makuha nagbabaka sakali kasi baka makatipid. O ngayon, sige, all out na, ibigay na lahat yan kung anong gusto mo. Matuloy lang yung sumpaan, kahit anong hilingin mo, ipagkakaloob ko, sabi ng Haring Balak doon sa propeta. Tapos, bukod dyan, kapag pumunta ka rito, paparangalan kita at anumang hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Siguro kung hilingin ng propeta, yung kalahati ng kaharian, ibibigay siguro ng hari eh. Kasi yung hari, kapag sinabi mo yung may kasunduan ka, kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa'yo, di ba? Kahit doon sa Old Testament, ganun. So, pagdating nila kay Balaam, sinabi ni Haring Balak, huwag ka na daw magkatubili kasi, sabi nung hari, pag pumunta ka sa hari, ipinapangako niya, kapag naisagawa mo na yung plano natin, sabi niya, pararangalan kang mabuti at ibibigay sa iyo anumang maibigan mo. Napakagandang offer, no? So, sagot naman ni Balaam, punuin man ni Haring Balak ng ginto't pilak ang aking bahay, ang kanyang kaharian, at ibigay sa akin, hindi ko pa rin susuwayin ang iniutos sa akin ng Diyos. So, nanindigan din si Propeta Balaam. Gayunman, dito na muna kayo magpalipas ng gabi, sabi niya ulit doon sa sinugo ng hari. Pag pa rin siya, nagtitake chance, baka sakali. Di ba? Baka magbago isip daw, sayag naman yung gintot pilak. Na-imagine niyo po ba? Bagamat binigyan na sana instruction ng Diyos na hindi po pwede, pero pa rin yun, di ba? Alam niyo yung nag-compromise ka pa rin, napakasakali. Kasi kung nanindigan ka na hindi talaga po pwede, kasi interesado pa rin siya doon sa reward. Sabi niya sa mga tao nung hari, sige dito pa rin kayo matulog. At sasangguni ulit ako buli, baka sakali magbago isip ni boss. Parang ganon. Naintindihan po ba? So, medyo umaasa pa rin si Propeta Balaam. So, na makiklaim niya yung malaking gantimpala. Kasi, baka magbago isip. So, kinabukasan, nilapitan siya ng Diyos at sinabi sa kanya, sige, sumama ka sa kanila, ngunit ang ipinapasabi ko lang ang iyong sasabihin. Sabi ng Diyos, basahin niyo yung chat. Maganda yung kwento. Actually, ito yung madalas na kwento sa mga children. Yung nagsalita yung asno. Kaya kung susunod na tapikin natin, kasi mas magandang itapik ngayon kasi hindi natin po pwedeng lakay verse by verse. So, to make the long story short, kinabukasan, sumama si Balaam patungo doon sa hari para sumpain yung mga
Israelita. Siguro, puwayag ang hari, baka ito na yung, yung chance. Pero, habang daan, at sakay siya ng asno, ito yung nangyari. Nagalit sa kanya ang Diyos. Kasi, yung nasa puso ni Propeta Balaam, yung ng hari, yung alam niyo yun, kasi yun yung nasa isip niya na baka nga pumayag ng sumpain ng Diyos yung Israel. Kasi hindi naman niya totally alam yung basta sinabi ng Diyos na hindi mo po pwedeng sumpain, so wala siguro sa masyadong idea kung bakit pinagbabawal. So, nagalit sa kanya ang Diyos kasi siguro iba yung iniisip niya kasi nababatid ng Diyos yung puso ng tao eh. Siguro yung nasa isip ni Propeta Balaam, baka ito na yung pagkakataon para siya ay magka-reward sa hari. So, dahil sa galit ng Diyos, sinugo niya yung anghel na humarang doon sa daan na dadaanan ni Propeta Balaam. So, anong nangyari? Nung makita nung asno na merong anghel na may dalang tabak, yung lumihis siya. Pumunta doon sa may mga, lumihis na landas, patungo doon sa ubasan at doon sa mga pader. So, kung ito yung daan, dumiko siya. Kasi, andito yung anghel, di ba? So, umiwas siya. Tapos, na makita ito ni Balaam, siyempre galit na galit siya, pinagpapalo niya yung asno. Pilit niyang ibinabalik doon sa daan kasi ito yung daan na, ba't ka doon pupunta sa sukal? Di siyempre, maganda, sugat-sugat siya. Pagkatapos, hindi ayaw pa rin bumalik yung asno. Di habang nasa daan ulit, doon na naman sa unahan yung anghel. Nakita na naman nung asno. So, ang ginawa ng asno, sumiksik sa doon sa pader hanggang sa naipaan ng propeta. Dahil ng propeta, pinagpapalo na naman niya yung asno. Kasi nasaktan na siya eh. So, tuloy na naman sa paglakad yung asno. Pagkatapos nun, humarang na naman yung anghel na mayroong dalang tabak. Ang ginawa na nung asno, dahil siguro sa isip niya, ayoko maging, steak. Kahit na ako yung mas mabuti yung pinagpapaluwa ko, kaysa naman lataga ako, patay ako dun. Ang ginawa nung asno, humiga na lang. So, pinagpapalo ulit siya ito maganda yung kwento sa children to you. Ewan ko lang topic na Ang ginawa nung asno, humiga na lang. So, walang choice Propeta Balaam, kundi paghahampasin. Sabi niya, kung meron lang akong dalang tabak, pinagtataga na kita. Dahil siguro, sabi ka ng rito, kaya't pinagsalita ng Diyos yung asno. Sabi nung asno, bakit mo ko pinagpapalo? Isipin mo, parang kadanonood na Shrek, yung assistant niya, Nagsalita, bakit mo ko pinagpapalo, di ba? Habang, buhay, pinagliling ko na kita. Ako nga yung sinasakyan mo. Ginawa ko na ba ito sa'yo dati? Sabi nung asno kayo, siyempre siguro, nasasaktan na yung asno. Nagsumbong siguro sa anghel. Sabi naman ni Balaam, hindi. Pero, inaano mo ko Ginigigil mo ako, para gano'n, di ba? Sabi niya rito, sabi ni Balaam, may maganda akong sinulat dito Sabi ni Balaam, pinapalo kita kasi ibig mo akong lokohin. Kung may tabak lamang ako, pinagtataga na kita. Kasi totoo, kasi sa isip ni Balaam, niloloko ko ito, sinasakan ko parang, di ba? Karde ka na. Pero sabi naman nung pinagsadlata na siya ng niloob ng Diyos na makita ni Balaam ang anghel na nakatayo sa daanan na may hawak na tabak. So ito na yung kwento. Sabi ng anghel kay Balaam, bakit 3 beses mo nang pinapalo ang asno mo? Animal cruelty yan. Di ba? Pero wala sinabing gano'n. Parang gano'n lang habang binabasa ko yung story, parang tumatakbo rin yung isip ko doon sa time na yon. Siguro sabi ng anghel, hindi po ba alam, sa panahon natin animal cruelty, mapopost ka. Di ba? Totoo yun. Kasi pag mag-ano ka lang ng animal gayon at nabidyoan ka, yari ka. Kulong ka, pau ka. Oo, totoo. Tapos, sabi niya, nagsumbong sa akin yung asno mo at kita-kita ko ebidensya, hindi ka makakatanggi. Pero wala sinabi ko, baka hanapin nyo sa Bible. Pinapatakbo ko ng imagination ko para madala kayo doon sa sitwasyon. So, alam mo, humaharang ako sa daan, pagkat hinahanap mo ay kapamakan, sabi ng anghel. Kasi, kung nagdire-diretso yung asno mo, patay ka. Sabi ng anghel. Kaya dapat, kahit na pagpapaluin mo yan, dapat bigyan mo na reward yan.
Kasi kung hindi dahil sa kanya, patay ka. Naintindihan? So, pangatlong beses na niyang ginawa ito, kung hindi sa lumihis ng landas, napatay na kita, sabi ng anghel doon kay Propeta Balaam. Ngunit hindi ko siya anuhin, sabi ng anghel doon sa asno, hindi ko siya, kasi wala naman sa kasalanan eh. Ikaw lang, sabi niya roon kay Propeta Balaam. So, sabi ni Balaam sa anghel, nagkasala ako. Kasi siguro yung mindset niya, kung bakit siya pupunta doon sa hari, kasi sabi ng Panginoon sa kanya, huwag susumpain eh. Pero dahil siguro ang pagkaka-understand niya kung bakit siya pinayagan ng Diyos, baka okay na sumpain. Naintindihan? Pero ngayon, naging malinaw sa kanya kung bakit siya pupunta doon sa hari. Hindi para sumpain yung bansang Israel, kundi kung ano yung ipapasabi sa kanya ng Diyos, yun lang yung kanyang sasabihin. Malinaw. Sabi ng Propeta Balaam sa anghel, sige, hindi ko alam kasi na nakatayo ka diyan. Ngayon, kung hindi naman pala kalooban ng Diyos yung gagawin kong lakad, babalik na lang ako. Pero sabi ng anghel kay Propeta Balaam, tumuloy ka na, basta ang pinapasabi sa iyo ng Diyos, yun lang yung sasabihin mo. Okay? So, to make the long story short, nakatagpo niya ang hari. Pagkatagpo niya sa hari, instead na curse ang binigay ni Balaam, babasahin niyo sa chapter 24, pagpapala ang ibinigay niya sa bansang Israel. Kaya naging blessing Sahit na curse ang bansang Israel, naging pagpapala ang binigay ni Propeta Balaam. So, ano ang matututunan natin dito? Ito rin ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may kakayahan. Anong ibig sabihin? Higit sa magagawa na gawing pagpapala ang anumang sumpa sa atin mga buhay. Alam niyo po kung may sumusumpa sa atin, hindi naman yun may kakayahan ng Diyos na gawing pagpapala ang anumang sumpa. Kasi sasabihin siguro ng iba, naku, nagkandaloko-loko ang buhay ko. Simula nung ako ay takwil ng mga magulang. Kasi di ba, may kayo, itinakwil ng magulang, pero susumpan ako, paghihirap ka, gagapang ka sa hirap. Di ba, ganyan? Kasi may mga ganyan talaga. Na dahil sa ikaw ay naging suwail sa mga magulang mo, dahil naging suwail ka, okay, gumawa ka ng hindi maganda talaga. May mga tao na nagbibigkas ng sumpa. Ang ibig ko sabihin dito, simula nung magkasumpa-sumpa ako ng aking mga magulang, naging ganito kahirap ang buhay ko. May mga ganong pangyayari, may ganun kayong maririnig. Pero alam nyo po, bilang mga mananampalataya, napakalaki ng assurance natin sa ating Panginoon. Ibig ko sabihin, wala tayong dapat na ikatakot at ikapangamba dahil hawak ng ating Diyos ang ating buhay na kaya niyang gawing pagpapala ang anumang sumpang ibibigay sa atin ng kapwa natin. Naintindihan? Pero, ito rin yung sinasabi ng Proverbs chapter 26 verse 2. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lamang ito ng ibong hindi dumadapo, lilipad-lipad. Ito yung sinasabi ng Proverbs. Kasi kahit na anong sumpa ang ibigay sa ng tao, hindi yan matatalab sa isang Kristiyano. Bakit? Kasi nga, alam niyo po, itong tinuturo ng kawikang ito, na nakadirekta doon sa mga inosenteng tao, especially sa mga anak ng Diyos, ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan at hindi makakaroon ng apekto sa kanila kasi hawak sila ng Diyos. Ito yung kagandahan. Siguro kung may application tayong matututunan dito, kahit sino mang sumumpa sa atin, meron tayong Diyos na kayang gawing pagpapala anumang sumpang ating tatanggapin. Amen? Naiintindihan? Inilarawan din ng ideyang ito ng Proverbs na ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan sa likod ng mga salita. Kasi alam niyo po, ang Diyos pa rin na may control. Kahit nasumpain ka, ang Diyos pa rin na magpapaintulot at saka magbabawal niyan. Nasusundan. So, at pinapangasiwaan ng Diyos kung ano ang maaring makaapekto sa ating buhay. Ang Diyos ang may control at itinuturo sa atin na sa wikang ito ay magtiwala sa soberenya ng ating Diyos. Kasi may mga tao kasi, di ba, totoo naman, nakaka-apekto na kapag nakarinig tayo ng hindi magandang salita sa ating kapwa. Minsan, nakaka-apektuhan tayo, pero alam nyo po, bilang mga mananampalataya, ang magiging assurance natin, makapangyarihan Diyos na pinapaniwalaan ko, na hindi tatalabyang masasabang salita o kaya mga sumpang binibitawan ng ibang tao. Naintindihan? Pero, gusto kong liwanagin nito, ang mga tao ay hindi maaring magsimula ng malas para sa kanyang kapwa. Naintindihan? Ang mga tao ay walang kapangyarihan upang simulan ng masamang kapalaran o kasawian sa buhay ng isang tao. Yun yung malinaw. Kasi wala naman tayong kapangyarang
simulan mo yung kasawian ng kapwa mo. Hindi. Ang Diyos pa rin ang may kontrol at hawak niyan. Ang Diyos lamang ang may supernatural na kapangyarihan at kakayahan na sumpain ang sinuman. Kasi ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na kung ikaw ay susumpain o pagpapalain. Kasi kapag hindi ka sumunod, talagang sumpa ang aabutin mo. Kasi yun talaga yung nakalagay sa Bible. Kapag hindi ka sumunod sa Diyos, sumpa ang tatanggapin mo. Kapag sumunod ka, pagpapala, maliwanag. Kaya nga, tayo yung pipili kung sumpa o pagpapala ang tatahakin mong landas. So sa maliwanag, so sa halip na tayo ay magkasala sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga salita, ano yung sinasabi na Romans chapter 12 verse 14 to 19? Para mas ano lang natin. Actually, ilang verse pa lang tayo, pero actually hanggang 31 yan, pero titingnan natin kung hanggang sa tayo makakarating. Sabi ng Romans, kaya may plus dyan Romans chapter 12, verse 14 hanggang 19. So babasahin ko po sa Tagalog para mas maganda. Sabi ng Romans chapter 12, verse 14 to 19. Idalangin niyo ang umiusig sa inyo at idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis, magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas kundi makisama sa mga aba. Huwag niyong ipalagay na kayo napakarunong. Sabi pa ng verse 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin niyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. So, bilang mga Christian, hindi natin yung pagsumpa sa kapwa. Ang dapat mamutawi sa ating mga labi, hindi dapat sumpa kundi pagpapala at blessing. So yun yung magiging siguro application dito. Sahip na tayo kasi madalas na kapag lalo pag tayo ay galit, lalo sa kinakainisan nating kaaway. Ano madalas natin sabi? Madisgrasya ka sana, mamatay ka sana. Alam nyo ba sumpa yun? At bilang Kristiyano, dapat hindi namumutawi sa atin yun na mag-isip ka ng hindi maganda, hindi tama sa iyong kapwa. Kasi bilang isang mananampalataya ng Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging pagpapala tayo sa pamamagitan ng ating mga salita. Naintindihan? So sana maging aware tayo doon kung meron tayong matututunan dito sa ating pinag-aaralan. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 9. So, may natututunan po ba? Okay, so sabi ng 1 Peter chapter, kasi tayo parang minsan binabaliwala lang natin, di ba? Mapahama ka sana, madisgrasa ka sana, di ba? Parang sa atin nakala natin normal, pero hindi pala yun ang nais ng Diyos sa atin. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 9. So sabi rito sa Tagalog, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin nyo sila ipagpalain. Yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. So, yun yung ano ng Diyos sa atin. Kapag gumawa sa'yo ginawa ka ng masama, ipanalangin mo sila pagpalain at huwag susumpain. So, naintindihan po ba? Amen po ba? So, alam nyo po, meron pa akong isang segue na topic, pero connected dito sa ano. Alam nyo po, may magtatanong, bakit sa Bible? Kasi ang pinag-usapan natin yung pakikipisan ng Amonita at saka Moabita sa Israelita. Pero alam nyo po ba, may isang napakahalagang karakter sa Bible. Si Boaz, sino saan yung nakakilala kay Boaz? At saka kay Ruth. Si Boaz, ano siya, lalaking Israelita. At si Ruth ay isang babaeng Moabita. Okay. Alam niyo po ba si Boaz, sa yung tatay, lolo ni David, tapos si David, siya naman yung lineage ni Jesus Christ. So, paano natin nire-reconcile itong pinag-uutos ng Diyos na bawal makisalamuha, makisali sa kapulungan ng Diyos yung mga Moabita. Pero bakit may kwento sa Bible? Kasi pwedeng magtanong kayo ng ganun kapag nalaman nyo yung story. So, tatalakay natin na mabilis. So, sabi dito, pagkatapos, sa bandang huli, itong si Boaz o si Boaz, isang Hudyo na nakatira sa Bethlehem ay nagpakasal kay Ruth na isang Moabita. Alam nyo po, ang ibang mga utos ng Mosaic Law, kasi si Moses kasi ang daming mga batas. Huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin to. At talagang inuutos yun ng Diyos dahil mayroong dahilan. Okay, i-clear natin yung ano na to. So, ang ibang mga utos sa Mosaic Law ay nagbabawal sa mga Israelita na magpakasal sa mga Canaanites.
So merong mga ilang mga kadahilanan na ginawang katanggap-tanggap ang kasal ni Ruth at saka ni Boaz. Kahit na si Ruth ay isang Moabita, si Ruth ay isang proselita. Ano ibig sabihin ng proselita? Ibig sabihin kasi ng proselita, pag sinearch mo yan sa Google, ituturing kasi ang isang stranger o bagong dating o kaya bagong salta doon sa lupain ng Israel. So meaning to say, bagong convert siya doon sa paniniwala ng mga Israelita. So bagamat siya ay Moabita, ang turing sa kanya ng mga Israelita ay isang proselita o bagong salta o bagong dating sa Israel. Ang story kasi niya, nagkaroon ng tagutom sa Israel, yung mga magulang nung asawa ni Noemi, nagpunta doon sa Moab kasi tagutom. Dahil nagpunta yung mga anak nila doon sila nakapag-asawa ng mga Moabites. Si Ruth at saka si Orpa. So, isa na naman to sa mga children's lesson. So, ibig ko lang sabihin dito, nagkataon naman na yung asawa ni Noemi namatay. Tapos, sumunod na namatay yung anak niya, yung dalawa, hindi pinangalanan kasi. Ang naiwan doon kay Noemi, yung kanyang mga manugang, si Ruth at saka si Orpa, dalawa. Sabi ni Noemi, balo na ako. Kahit mag-asawa kasi ang ano kasi nila doon, kapag namatay ang asawa mo, yung susunod na anak mo lalaki, siya yung ipapangasawa sa iyo para magtuloy lang yung lahi. Sabi naman yun, kahit mag-asawa ako ngayon at magkaanak, hindi nyo pa rin maantay yung lumaki ito para mapangasawa nyo ulit. Ang mabuti pa, sabi niya doon sa mga manugang niya, umuwi na kayo, magsimula na ulit kayo ng bagong pamilya, at ako naman, babalik na ako doon sa bayang Israel. So, sabi naman nung Orpa, sige, babalik na sa pumayag na yung isang manugang. Sabi nung Ruth, huwag niyo namang tulutan na kayo iiwan ko. Sabi diyan sa verse, Ruth 1:16. Pakiplas mo nga rito yung sinabi ni Ruth para kasi may matututunan tayo dito. Sabi ni Ruth doon kay Noemi, huwag naman yung pong hilingin na iwan ko kayo at hayaan yung sumama ako, iwan ko kayo. Saan man kayo pumaroon, doon ako pupunta. Tapos, kung saan kayo titira, doon ako titira. Ang inyong bayan, ang magiging bayan ko, ang iyong Diyos, ang magiging Diyos ko. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay at malilibing. Tulutan nawa, wag nawang tulutan na tayo magkalayo, maliban tayo ipaglayuin ng kamatayan. Alam niyo kung babasahin mo yan at hindi mo alam kung saan nanggaling, isipin mo, nanggaling yan doon sa magkasintahan. Parang pangako ng dalawang magkasintahan na may forever tayo, hindi kita iiwanan. Pero alam niyo po ba kung pag-aaralan natin ito, yan ay usapan ng manugang at saka ng biyanan na sa panahon natin ngayon, ang pinakamalaking giyera ata ng mga pamilya ngayon, awayan ng manugang at saka ng biyanan. Totoo yan. Pero kung pag-aaralan mo ang salita ng Diyos, alam niyo po ba na ito yung pinaka-sweetest at saka na pangako ng bawat isa na hindi lamang basta pangako, talagang tinupad nila. Kasi kung papakinggan mo, parang pangako ito na magjowa, di ba? O magkasintahan na hindi kita iiwanan kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Di ba? Parang ganun. Ang ibig ko lang sabihin kasi, sa panahon natin kasi ngayon, ang pinakamalalang away yata, yung away na magbiyanan. Totoo, may maririnig kayo ng ganyan na merong mga biyanan na hindi magkasundo. Hindi totoo yung kaya nga dapat kung pag-aaralan natin, tumaunawa natin, dapat binamahal ang biyanan at binamahal ang manugang para magkaroon ng kapayapaan sa sambahayan. Totoo yan. Kasi kung marirealize nyo lang yung kwentong ito, marami tayong matututunan na magbibigay sa atin ng tiyak na kapayapaan sa buhay. Ayan yung pagkaloobin ng Diyos, talakayin natin ng mas malalim yan. Pero yan yung naging usapan. Ang pinupunto ko lang dito, bagamat si Ruth ay Moabita, pero na-convert siya sa pananampalataya sa Diyos. Kasi inangkin niya na yung ano man yung Diyos na pinapaniwalaan ng kanyang biyanan, yun yung magiging Diyos niya, yun yung magiging bayan niya. Kaya bagamat siya ay Moabita, napayagan siya makapangasawa ng isang Israelita na si Boaz. Naintindihan? Naintindihan po ba? So, yung kasal ni Boaz at saka ni Ruth,
ay isang hindi paglabag sa utos ng Diyos. Ipapaliwanag pa rin natin kasi magtataka kasi kayo bakit may pinag-uutos na ganito tapos meron palang kwento sa Bible na after nitong pinagbawal, meron pala. Kung titignan nyo talagang si Bus, lineage si Jesus Christ, at kung hindi nangyari yun, hindi matutuloy ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Hindi makakarating sa atin yung kaligtasan. Amen po ba?